Hello, Assalamualaikum everyone. So I'm here again. I want to share to you guys how I did my NCLEX DIY application. So sa mga nag-comment at saka nag-message sa akin kung paano ba ako nag-process ng aking NCLEX application, this video is for you. So sa mga wala pa pong idea, sa mga gustong mag-exam pero ayaw po na mag-process o magbayad sa mga agencies katulad ko. So ang ginawa ko po, during my vacation sa Pilipinas, nag-process po ako ng aking NCLEX applications. A quick background nga po pala, I'm a BSN. I'm a registered nurse in Philippines. I'm a registered nurse here in Saudi Arabia. So, I practice my nursing here in Saudi. Wala po akong experience sa Pilipinas. So, umuwi lang po ako, nagbakasyon po ako, sinabay ko po sa bakasyon ko yung aking application. So, this application is applicable only for Filipino citizens at sa mga nurses na nasa Pilipinas. I chose the New York State kasi before I did my application, nag-research po ako sa mga YouTube at saka sa Referral Group. And I found out na mas madali daw po yung New York State kasi po, mas konti po yung mga requirements. Login po ako sa kanilang website na www.op.nysed.gov. So, doon may mga forms po. 3 forms na kailangan po nating gawin. First is the Form 1. Form 1 is online application lang po. So, dapat po dito sa Form 1, maayos po ang inyong internet connection kasi po tuloy-tuloy po yung application dapat. Hindi po pwedeng ma-stop. Once na na-stop po kayo, kailangan nyo pong bumalik from the start. So, kapag marami po kayong attempt, kailangan nyo pong mag-antay ng weeks para po mag-apply ulit. So, Form 1, dapat tuloy-tuloy po kayo hanggang payment. So, I pay $143. And in the Form 1, may 2 trainings na required, which is the child abuse, and I pay $30, and infection control, so another $30. After each training, meron pong exam, online exam. This is only online training. After that, there will be an exam for the child abuse. It's 10 item questions, and for the infection control, it was like 20 items questions. So, after that, you will receive an email of your certificate. Sila po mismo yung magsasend ng ating certificate sa New York State. So, no hassle po. Hindi na po natin kailangan i-attach to sa ating Form 1. So, pagkatapos po ng aking application, I downloaded the Form 2. This is for the school or sa ating university. So, i-fill up po natin yung first section at kailangan po, don't forget to sign and then to write your name on it. And pagkatapos po noon, dinala ko po, lahat po ng aking application is handwritten. Hindi po ako nag-computerized. Handwritten po yung aking pag-fill up ng mga form. And I was worried kasi hindi po maganda yung handwriting ko. Sabi ko baka ma-reject yung aking application kasi di mabasa. So far, okay naman. Naging USRN naman ako ngayon. So after the Form 1, dinala ko po sa university aming registrar's office. So, nagbayad lang po ako ng 2,000 pesos. After 2 weeks, binigay po nila sa akin yung envelope, sealed na envelope. Hindi po natin yun pwedeng buksan. Dapat po naka-close kung paano siya siniled ng ating university. So, isisend po natin yun sa New York State. And, pinasend ko po sa Manila kasi wala po kaming FedEx Express sa Cotabato. So, sa Manila po ako nagpadala and I paid around 3,000 reals. So, for my Form 2, I spent 5,000 pesos. For my next one is Form 3. For some, according to my sa mga ibang napanood kong videos, hindi na daw nila sinet yung kanilang Form 3, nakatanggap naman daw sila ng kanilang eligibility number. But for me, I did my Form 3. I went to PRC, bring the Form 3, I fill up again the first section. Pumunta ako sa Annex Building sa Window A, kung saan binigyan ako ng State Board Certification Slip. At nagbayad po ako doon sa pila. Nagbayad po ako sa cashier ng 2,000 pesos and 2 doc stamp na 50
pesos. So, 100. Total of 300 pesos na nabayaran ko. Then, nagpunta po ako sa labas, sa FedEx Express. So, yung aking shipping, pina-express ko na rin. So, I paid 1,600 pesos po. Then, bumalik ako sa window A, nilagin ko yung aking pangalan at saka kung magkano yung binayaran ko sa FedEx. So, sila na po magpapadala sa New York State. Hindi na po tayo babalik doon. Sila po mismo ang mag-send. And then, upon may application, so form 1 ko, nag-email naman sa akin yung New York State na natanggap nila yung aking application. And then, nag-antay lang po ako ng antay lang po ako ng aking eligibility number. So, that's all for my DIY NCLEX application. So, for my next video po, share ko naman po sa inyo ang aking journey, my NCLEX journey. So, from the start to my exam. It's magkano po at saka saan po ako nag-exam, magkano po yung nagastos ko. So, maraming salamat po. Salamat na po may matutunan po kayo. At saka, sana po ma-achieve po natin lahat yung mga nursing dreams natin. Bye! Assalamualaikum!